Ibig mong sabihin, nakita mo na magkausap si Manang at si Butler Juan ng gabing iyon? Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka lang. Mrs. De La Cuesta, matanda man ako pero hindi pa malabong mata ko. Sagot ng matandang si Aling Inday. Napansin ko na parang galit na galit pa nga si Butler Juan ng mga sandaling iyon. Pinapagalitan niya yata si Aling Salin. Yun ang pagkakatanda ko. Mahina pong bulong ng matanda para walang makarinig sa sinasabi nito. Napatango-tango si Camila. Sa tingin mo ba'y may relasyon silang dalawa? Hindi mapigilan ng bunganga na tanong ni Camila. Marahas tuloy itong napatingin sa kanya at binigyan siya ng tina parang nababaliw ka na bang bata ka? Napakamot siya sa ulo. Hehe, biro lang ho, aniya. Mrs. De La Cuesta, imposible ang sinasabi niyo. Si Butler Juan, mukha siyang pala kaibigan pagdating sa'yo o sa mga De La Cuesta. Pero pagdating sa amin o sa kahit na sino mga tauhan ng mansyon na ito, ay hindi pala kaibigan. Hindi siya nakikihalubilo sa amin. Kakausapin lang niya kami tungkol sa trabaho na kailangan namin gawin. Natigilan si Camila. Malayong-malayong nilalarawan nito si Butler Juan, kilala niya. Madalas din siyang nawawala katulad ni Sir Axus. Ang usap-usapan ay lumalabas siya ng mansyon nang walang nakakaalam. Ang hinala ng iba'y nakikipagkita si Butler Juan sa nobya nito. Ang sabi naman ng iba ay umuwi ito sa pamilya nito. Singit naman isa pang matanda. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Chelsea habang nakasilip sa notebook na hawak niya. Inismiran niya to. Lumayo ka nga sa akin. Camila naman, patawarin mo na ako, okay? Sorry na. Okay naman na kay ni Kuya, hindi ba? Pinangkita niya ito ng mga mata. Paano kung hindi kami naging okay? May magagawa bang sorry mo? Natigilan siya na may maisip. Gusto mo ba talaga magkaayos tayo? Nakataas ang kilay niyang tanong. Camila, ano ba kasing ginagawa natin dito? Namumutlang tanong ni Chelsea habang yakap ang sarili. Narito sila ngayon sa kwarto kung saan nagpakamatay si Manang. Sabi mo, gagawin mo lahat para magkaayos tayo. Gusto kong tulungan mo kung alamin kung nagpakamatay ba talaga si Manang o hindi. Palaisipan talaga sa kanyang nangyari dito. Hindi kasi nagtutugmang salaysay ng marami sa ginawa ng matanda. Ano? Nababaliw ka na ba? Ano pang gusto mong malaman? Patahimikin mo na lang ang matanda. Kaya nga siya nagpakamatay para makatakas sa problema niya rito sa lupa eh. Himutok ni Chelsea. Tapos guguluhin mo pang pananahimik niya. Ang sabihin mo, natatakot ka lang. Hindi bakit naman ako matatakot? Nasa dugo namin ang pagiging matapang. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kaya pala naliligo ka ng pawis dahil sa nerbiyos. Pareho silang napatili sa gulat ni Chelsea na sumulpot bigla si Clara sa likuran nila. Anong ginagawa niyo rito? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Nang mapatingin si Clara sa lubid na nakasabit pa'y napayakap ito sa kanya. Inis na lumayo siya sa pangkapatid. Hoy, akala ko ba nasa dugo niyong katapangan? Aba, kulang na lang magkapalit-palit tayo ng muka dahil sa sobrang lapit niyo sa akin. Anong malapit? Nagulat lang ako no? Bakit naman ako kakapit sa basurang gaya mo? Pagtataray ni Clara. Akala mo matapang, saksakan naman ng duwag. Hindi magagawa yan ni Juan. Tinakpan ni Chelsea ang bibig ni Clara. Ang ingay mo, gusto mo ikulong ka namin dito sa kwarto? Banta ni Chelsea kinaputla ng mukha nito. Kaya nga aalamin natin, alam kong patay na patay ka sa butler na yon. Pero matagal na ako naghihinala sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba talaga sa kanya. Kumunot ang noo ni Camila. Anong ibig mo sabihin? Anong kakaiba? Hindi lang siyang kinain ng kuryosidad, maging si Clary ganun din. Naalala ko nung pumunta ako dito para bisitahin si Lolo Axus. Lahat ng tao dito sinasabing umalis siya para hanapin si Lolo. But the truth is, hindi siya umalis para hanapin ang lolo ko. Sinundan ko siya one time. I saw him na pumasok siya sa isang shop. At alam niyo kung anong nakakapagtaka? Nang pumasok ako sa shop na yon para alamin ko anong ginagawa niya, hindi ko na siya nakita. Anong kakaiba doon? Nakangusong tanong ni Clara. Mahina tong kinutusan ni Chelsea sa ulo. Yun na nga ang kakaiba. Bakit siya papasok sa shop ng mga mask? At bakit siya biglang mawawala? Alam niya bang sinusundan ko siya? Kung alam niya kung bakit kailangan niya magtago, ano ang ayaw niyang malaman ko? Shop ng maskara? Napaisip si Camila sa sinabi ni Chelsea. Tama ito. Ano nga naman ang bagay na ayaw ni Butler Juan na malaman ni Chelsea? Ate, nagtago si Juan kasi nakakatakot ka. Paano mo siya nagawang sundan? Baka iniisip niya stalker ka. Shut up, Clara. Bumali si Chelsea sa kanya.
Nakita ko rin siyang tumatawang mag-isa, tapos naman umiiyak siya. Nangingilabot na niyakap ng dalagang katawan. He's creepy. Sinong taong tatawa at iiyak ng mag-isa, right? Ang kaninang mukha ni Clara na handang ipagtanggol ang binata ay nawala, maging ito ay napapangiwi na rin sa narinig. Sa tingin ko, kung tamang hinala mo na siyang pumatay kay Manang, hindi yun dahil sa bonus lang. Pareho silang natigilan ni Clara sa sinabi ni Chelsea. Sigurado ako na meron pa yung malalim na dahilan. Biglang namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Ang totoo, hindi sumagi sa isip niya na meron pang ibang pwedeng dahilan si Butler Juan bukod sa bonus at pagkaroon nito ng posibleng relasyon sa matanda. Pero ano nga kayang dahilan nito? Seryosong case na to, guys. Biglang naging ala-leader si Chelsea. Kailangan nating malaman kung anong dahilan ni Juan, kung bakit niya pinaslang si Manang. Hindi ko maipaliwanag sa inyo but I have this feeling na meron pa siyang malalim na dahilan. Wait, bigyan ni Clara sa ate niya. So you mean we are going to waste our time to reveal that reason? Wala naman tayong mapapala, hindi ba? Tumahimik ang dalaga nang tingnan nila ito ni Chelsea ng masama. Aalamin natin ang lihim niya at uumpisahan natin yun ngayon. Maging si Camille nakaramdam ng excitement at kaba sa sinabi ni Chelsea. Malalaman na namin ang lihim mo, Butler Juan. Aniya ng isip niya. Hindi mapakali si Jovito habang palakad-lakad sa kanilang kwarto ng asawa niya. Narinig niya pinag-uusapan ng kanyang asawa at ng mga matatandang tauhan ng lolo niya. Masyadong natuon ang atensyon niya sa paghahanap sa taong nagbibigay ng threats sa kanilang mag-asawa kaya hindi niya napagtuunan ng pansin ng maliit na bagay. If Juan really killed the old woman, he's sure that there's a reason behind it. Kinuha ni Jovito ang cellphone at tinawagan ng kapatid ni Camila. Jason, I want you to dig more about Juan. Ang tungkol muna sa kanyang alamin mo. Kahit maliit na detalye ay huwag mo palalampasin. Si Butler Juan? But why? Wala naman siya sa list ng pinagpaimbestigahan mo. Pero sige. Uunahin ko ang tungkol sa kanya. Tatawagan kita agad kapag nakakuha na ako ng impormasyon tungkol sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Jason ay masamang balitang natanggap niyang tawag mula sa grupo nila Looney. Mr. Z, lahat ng doktor ay patay na naman. Kumuyom ang kanyang kamao. Ibig bang sabihin na hindi lang sila ni Camille ang punteriya nito, maging ang kanyang lolo. Sa ginagawa nito ay halata naman na hindi nito gustong magamot ang matanda o malaman ang sakit nito. Samantalang nagmamanman naman sila Camila kay Butler Juan. Lahat ng impormasyong nalalaman nila kahit maliit na detalye ay pinagsama-sama nilang tatlo. What the heck, Clara? Kailan pa naging importante ang impormasyon ng mga kinuha mo? Sikmat ni Chelsea sa kapatid. Bakit? Importante naman yan ah. Kinuha nitong maliit na notepad at naglista ulit ng bago. Ang size ng brief niya. Lumayas ka sa harapan ko, baka sakaling kita. Banta ni Chelsea hindi nagbibiro. Napailing na lang siya. Halatang halata na may crush itong si Clara kay Butler Juan. Pati brand ng shampoo ginagamit ng binata ay inalam nito. Pumasok sila sa kwarto kung saan nagpakamatay ang matanda at dito nag-usap. Halos magbulungan sila para walang makarinig sa pinag-uusapan nila. Alam niyo yung kwarto sa pinakadulo, yung storage room. Nakita ko siyang pumasok doon isang beses. Gusto ko sanang sundan pa siya kaso baka makaramdam na siya na sinusundan ko siya. Kaya naman naglagay ako ng polvo doon sa daan. Feeling matalinong pumitik siya sa hangin. At alam niyo kung nakita ko na may apak ng tao sa baby powder. Ibig sabihin may dumaan. Aray ko naman! Masama niyang tinignan si Chelsea nang batukan siya nito. Pesti ka, ikaw pala may kasalanan kung bakit nadulas ako. Ano bang klaseng paraan yan, Camila? Mas malala ka pa kay Clara? Napalabi siya. Kaysa naman mahuli niya kung sinusundan siya, hindi ba? Humalokip-kip si Chelsea bago nagsalita. Magugulat kayo sa nalaman ko. Bumuga na muna to ng hangin bago muling nagsalita. Nakita ko siyang kausap ang nag-spray sa garden ni Lolo. Nagtatalo silang dalawa dahil ang gusto ng matandang lalaki na mag-spray ay palitan ng chemical na ginagamit nila dahil hindi daw tumatalab sa mga bulaklak. Mas lalo lang daw namamatay. Pero alam niyo kung anong nakakagulat? Narinig ko mismo sinabi ni Butler Juan na gawin mo na lang inuutos ko. Mamamatay ang mga yan o hindi wala ka ng pakiparoon. Yun ang sabi niya sa matanda. Kinuha ni Chelsea ang maliit na botelya sa bulsa. Kaya kumuha ko ng sample ni spray ng matanda at pinasuri to. So anong resulta? Tanong ni Clara. Nagkibit balikat si Chelsea. Hindi ko pa alam dahil after 3 days ko pa malalaman ang resulta. Pero sigurado ako, lason ng bagay na to.
Napatango-tango si Camila. Kung totoong lason yan, bakit niya lalasunin ang mga bulaklak ni Lolo Axus? Nagkatinginan lang silang tatlo. Wala silang maisip na dahilan kung bakit yun gagawin ni Butler Juan. Napabuntong hininga silang tatlo. Hindi ko alam pero kinakabahan ako sa bagay na pwede nating malaman. Basag ang boses na sabi ni Clara. Gusto ko siya pero natatakot na ako sa kanya ngayon. Akala ko'y kilalang kilala ko na siya dahil matagal na rin siyang naninilbihan kay Lolo. Pero mukhang mali ako. Kasi kung totoong sinabi ni ate na lason yan, bakit niya gagawin yan? Alam naman niyang mahal na mahal ni Lolo ang garden na yan. Biglang naalala niyan tungkol sa kapatid na lalaki. Nabanggit ko na ba sa inyong nalaman kung meron siyang kapatid na babae? Natigilan ang dalawa. May kapatid si Butler Juan? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Nang tumango si Camila ay kumunot ang noon nito. Pero noong unang araw na na-hired siya ni Lolo ay sinabi niya sa akin na wala siyang maski isang kamag-anak. Wala rin siyang magulang at wala siyang kapatid. Ang meron lang siya ay girlfriend. May girlfriend siya? Tanong niya. Sa tingin ko lang, sinundan ko kasi siya nung nakarang araw, nakita ko siyang bumili ng white roses sa isang flower shop. Kanino pa nga ba niya ibibigay ang bulaklak na yun kung hindi sa girlfriend niya, hindi ba? Nakabusangot na ngayon si Clara. Halatang hindi nito gustong pagkakaroon ng girlfriend ni Butler Juan. Una, nagsinungaling siya na wala na siyang kapatid pero meron pala. Baka naman para sa kapatid niyang bulaklak na binili niya. Siguro nga pero bakit siya nagsinungaling na wala siyang kapatid? Ano ang dahilan niya? Tumingin sa kanya ang dalawa. Kailangan nating malaman ang dahilan niya at sa tingin ko malalaman natin yun kung tatanungin natin siya. Nababalo ka na ba? Sikmat ni Chelsea sa kanya. Nagpakahirap tayong mag-imbestiga na patago para malaman ang mga tinatago niya. Tapos bibigyan mo siya ng hint sa ginagawa natin? Camila, hindi lang natin to ginagawa dahil sa matandang namatay. Okay, ginagawa natin to dahil baka isa siya sa mga kaaway ng pamilya natin. Kaaway? Bigla siyang natigilan. Naalala niya si Jacob. Ibig mo bang sabihin posibleng? Oo, Camila, tama ka. Posibleng isa siya sa may galit sa pamilyang ito. Pero, imposible naman. Mabuting tao si Butler Juan. Pwedeng magbalat kayong isang tao, kaya tama si ate. Pwedeng isa sa taong yun si Juan. Biglang naging seryoso si Clara. Tila ito naging ibang tao. Sa oras na tamang sinabi ni ate, hindi mo na siya pwedeng ituring na kaibigan. Dahil kalaban na siya ng pamilya natin. Wala sa sarili si Camila. Habang naglalakad papunta sa kwarto ni Lolo Axus, hindi matanggap ng sistema niya na baka nga tama si Chelsea. Para sa kanya, ay mabuting tao si Butler Juan pero sa tuwing maalala niyang walang buhay na katawan ng mga kaibigan niya, ay kumikirot ang dibdib niya. Hindi na siya papayag na mawala ng malapit sa kanya dahil sa pagtitiwala niya sa isang tao. Pero ang hirap, hindi ganong kadaling ituring na kalaban ng tao naging malapit sa iyo. Pero alam niyang hindi malabong tamang sinabi ni Chelsea. Lo, kamusta po ang pakiramdam mo? Tanong ni Camila habang hinihilot ang mga binti nito. Gusto niyang huwag ipakitang naiiyak siya pero hindi niya magawa. Awang-awa siya sa kalagayan nito. Bawat araw ay nangihina na ito. Ayos lang ako, iha. Pilit na ngumiti ang matanda. May laman na ba, apo? Magkakaapo na ba ako? Natatawa to ng mahina nang makitang napabusangot siya. Iha, nagpapasalamat ako sa iyo dahil binago mong mga apo ko. Mga? Si Zovito lang naman ang binago niya. Nung umalis si Chelsea dati, may pagkakatulad sila ng ugali ni Zovito. Pero nang bumalik siya, nag-iba siya. Ang sabi niya sa akin noon ay may nakilala siyang kaibigan. Kamakailan ko lang nalaman na ikaw palang tinutukoy niya. Napangiwi si Camila. Sa pagkakatanda niya wala silang ginawa noon ni Chelsea ko hindi ang magbangayan. Alam ng atin niyang bagay na yon. Si Clara naman ay halatang gusto ko. Bilib sa yung apo ko na yon dahil nagawa mong palambutin ng puso ni Zovito. Saka gusto ko rin niya dahil kakaiba ka raw. Katulad ko'y pareho kami na nakita sa'yo. Si Clara gusto niya? Nagdedeliryo na yata si Lolo Axus. Mamamatay man ako ng maaga, ipangako mo na papangalagaan mong panganay kong apo. Axus, mapababae man siya o lalaki. Ipangako mo, iha. Tila may nagbara sa lalamunan niya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Lolo. Hindi ka pa mamamatay kasi masamang damo ka rin. At ang masamang damo, matagal mategi. Umiiyak na pinahid niya ang luha. Kapag namatay ka, hindi kita mapapatawad. Pero kapag lumaban ka at nabuhay, ipapangalan ko pa lahat na magiging anak ko sa pangalan mo. Mabuhay ka, Lolo.
dahil gusto ko pa naming makasama. Marami kaming nagmamahal sa'yo. Habi, sige na please. Payagan mo na kami. Promise, hindi kami magtatagal nila Chelsea. May bibilhin lang kami. Pamimilit niya kay Jovito. Pupuntahan kasi nilang binibilhan ng mask at bulaklak ni Butler Juan. Baka doon ay may malaman pa silang tatlo. 3 araw na nakakalipas pero wala na silang nalaman pa tungkol sa lalaki. My answer is no. Mariing tanggi nito. Mas ligtas ka dito sa mansyon. Sa tabi ko, kinuha nitong cellphone ng tumunog ito. That's good, Looney. Dalhin mo na siya kagad dito sa lalong madaling panahon. Bumaling sa kanya si Jovito nang nakangiti. Baka bukas ay darating ng doktor na gagamot kay Lolo. Talaga, Habi? Mabuti naman. Tuwang-tuwang yumakap siya sa leeg nito. Salamat naman at magagamot na si Lolo Axus. Siguradong matutuwa sila Chelsea at Clara kapag nalaman nilang balitang ito. Nakangiting nagpaalam siya sa asawa. Sasabihin niya magandang balita sa dalawa. Chelsea, tawag niya na makita to. May good news ako. Namilog ang mata nito sa sinabi niya. Talaga? Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag na sabi nito. Nasaan si Clara? Kunot ang noon niyang tanong. May usapan kasi silang magkikita na lang sa kwarto kung sakaling hindi siya pag-ayan ni Jovito. Na umalis ng mansyon. Baka nauna na sa kwarto, ani Chelsea. Pagdating nila sa kwarto ay walang kapatid nito. Saan kinapuntang babaeng yun? Kami na lang ni Clarang pupunta sa mga shop na yun bukas. Sa ngayon ay may iba tayong gagawin. Naalala mo yung storage room na nakita mong pinasukan ni Juan? Papasukin natin yun mamaya. Baka may malaman tayo sa kwartong yun. Nalukot ang mukha ni Chelsea nang mabasa ang text ng kapatid. Inuna pa talaga niya mag-shopping kaysa samahan tayo. Inis na minusan itong phone at tumingin sa kanya. Ano, tara na? Sobrang kaba niya na habang nakasunod kay Chelsea. Dahil pa nilang magnanakaw sa takot na makagawa ng ingay sa paghakbang. Mabuti na lang at busy si Butler Juan ngayon sa pagtuturo sa mga bagong tauhan na bagong dating. Nakalak, aniya kay Chelsea. Ang hindi niya mabuksan ng pinto. Tabi, utos nito. Napanganga siya nang makita madali nitong nabuksan ng pinto gamit lang isang pin. Ibang klase, ang galing. Pinsan nga ito ng asawa niya. Napanganga naman siya na makapasok sila. Hindi lang ito basta isang kwarto. Napakalawak nito sa loob. Kahit na napakaraming gamit na nakatambak ay maluwag pa rin ang espasyo. Sa duloy meron 3 pinto na kulay pula. Diyan ka sa gitna, dito ako. Ninusong ni Chelsea sa dulong pinto. Halughugin mong lahat. Saka lamang siya pumasok nang makitang pumasok na to. Mabuti na lang at hindi nakalak ang mga pinto. Ay kabayo! Napahiyaw si Camila sa gulat nang tumambad sa kanya. Ang malaking estatwa ng lalaki na may hawak na bazooka. Nakatutok pa to sa mismong pinto kung saan siya pumasok. Sino naman ang naglagay ng statwa sa mismong tapat ng pinto? Balak bang manakot ng taong naglagay nito? Napanganga na naman ang makitang kabuhan ng silid. Iba't ibang klase ng armas ang narito. Mukhang dito tinatambak ni Lolo Axus ang mga luma't hindi ginagamit na armas. Dahil malamig ang buong lugar, dahil sa aircon na hindi siya pinagpawisan sa paghahanap ng kahina-hinalang bagay. Hindi nga siya pawis pero napagod naman siya sa kakaikot. Mabuti pa'y puntahan niya sa Chelsea sa kabilang kwarto. Pagkalabas niya ay napatingin si Camila sa pintuan sa gitna para kasing may narinig siyang mahinang kalabog. Pagkapasok niya ay naabutan niya si Chelsea na nakasalampak na upo sa sahig. Mukhang napagod din to sa paghahanap. May nakita ka Chelsea? Pasalampak din siyang naupo sa sahig. Umiling to sa kanya. Wala akong nakita, puro mga basura lang. Wika ng dalaga sabay nguso sa likuran niya. Napangiwi siya. Tama nga si Chelsea, puro basura lang. Tara na, wala naman tayong mapapala dito. Nang akmang lalabas na sila nang matigilan siya. Teka, pamilyar sa akin to ah. Napapalanok siyang tumingin kay Chelsea. Ito ang maskarang suot na lalaki nagbigay sa akin ng bulaklak. Sinong lalaki Camila? Tanong ni Chelsea na hindi niya pinagtuunan ng pansin. Dahil nasa ibaba ang atensyon niya. Hindi lang maskarang narito pati kulay pulang rosas. Umupo si Camila at dumampot na isang rosas. Napangiwi siya nang makaramdam ng malapot at nakakaamoy din siya ng malansa. Dali-dali niyang binitawan ng hawak na bulaklak. Hindi to kulay pula. Kung hindi nababalot to ng dugo. Sobrang lakas ang tibok ng dibdib niya dahil sa kaba. Kung gano'n ay pwedeng si Butler Juan na lalaking lumaban noon sa death battle match. Pero bakit binigyan siya nito ng rosas na binalot sa dugo? Kaya pala malansang bulaklak na binibigay nito dahil sa dugo. Camila, pangungulit sa kanya ni Chelsea.
Natigil to sa pag-alog sa balikat niya nang tumunog ang cellphone nito. Hello, Doc. Anong resulta ng pinasuri ko sa'yo? Napatingin siya kay Chelsea nang mabitawan itong hawak na phone. Bakit Chelsea? Kung kanina'y kinakabahan siya, ngayon ay natatakot na siya sa nakikita niyang reaksyon nito. Para itong nakarinig ng napakasamang balita. Namumutlang mukha nito habang naluluhana. Camila! Humawak to ng madiin sa balikat niya, nanginginig ang kamay ni Chelsea. Baka sa matinding pagkabahala at takot, luha nitong muka. Ang sabi ng doktor, hindi lang basta nakakalaso ng chemical ng likidong yon. Isa itong sangkap na hinahalo sa bakal, na kapag inilagay sa mga halaman ay kaagad na nakamamatay. Pero kapag sa pagkain ng tao nilagay ang chemical na to, ay aabuti ng 5 taon bago mo maramdaman ng sintomas ng sakit. At wala na itong lunas dahil hindi lang ang immune system ng taong kaya nitong pahinain. Sinisira nitong lahat ng organs sa katawan. Natutup niya ang sariling bibig. Hindi, umiling-iling siya. Si Lolo Axus, umiiyak na tumango si Chelsea. Tama, si Lolo Axus. Malakas ang kutob ko na ang chemical na to ang dahilan. Kaya may sakit si Lolo at ang walang hiyang siwan ang gumawa nito. Ano kayang gagawin ni Chelsea at Camila ngayong may nalaman silang impormasyon tungkol sa pagkakasakit ng lolo nila at si Butler Juan nga kayang nasa likod nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.